Habang tumatanggap si Mama Bear ng nagniningning na gantimpala mula sa tore, ang lumabas na premyo ay sadyang napakadiri kaya agad niyang ibinato ang mabahong kulay berdeng dilaw na bola kay Sejan. Bahagya itong nasalo ni Sejan ng ligtas at nakatitig na lamang sa kalituhan, nagtatanong kung ano nga ba ang kakatwang bagay na ito. Tahimik na nakatayo si Sejan, nakatitig sa kakatwang kulay gintong dilaw at malagkit na globo na nasa kanyang palad. Habang nakatuon ang kanyang pansin dito, lumitaw ang kanyang status window sa harap ng kanyang mga mata at ibinunyag ang pagkakakilanlan nito. Elixir of Agility. Inilarawan ito bilang isang misteryosong potion na nilikha sa pamamagitan ng pagpiga sa katas ng 10,000 carat, isang desperadong pagtatangka na palakasin ang bisa ng mga carat na nabigong tumubo ng maayos sa ilalim ng pangangalaga ng isang irresponsibleng magsasaka. Ang paglalarawan ay nagdagdag din ng isang malupit at tapat na detalye. Ang lasa nito ay hindi kapani-pani walang masama. Epekto, permanenteng itinataas ang agility ng 1.5. Producer, Blue Tower Farmer Zelga. Shelf life, 100 taon. Antas, C+. Bago pa man ito matikman, ang kakilakilabot na amoy na umaalingasaw mula sa elixir ay pumuno na sa hangin. Si Sejan at ang kanyang mga kasamahan ay instinktibong napaatras, ang kanilang mga mukha ay nangungunot sa takot at dumi ng loob. Napangiwi ang baby bear at nagreklamo, ayoko talagang mapalapit sa bagay na iyan. Ang amoy pa lang ay hindi ko na matagalan. Habang hawak pa rin ang malagkit na globo, tumingin si Sejan kay Mother Bear at nagtaka, Mom Bear, bakit mo ibinibigay ang ganitong bagay sa akin? Sa halip na sumagot, biglang tumalikod si Mother Bear at nagsimulang tumakbo palayo sa buong bilis nito. Nang hindi man lang lumilingon, sumigaw siya, may kailangan akong makatagpo ngayon din. Sa loob ng ilang sandali, tuluyan na siyang naglaho. Dahil dito, mas naging kaina-hinala ang sitwasyon. Tinitigan muli ni Sejan ang elixir at bumulong sa sarili, bakit parang hindi ito gantimpala kundi isang uri ng parusa. Sa likuran niya, nakaupo si Theo habang ang dalawang kamay ay mahigpit na nakatikip sa kanyang ilong. Ang baby bear ay nagtakip din ng kanyang bibig at ilong habang dahan-daang umaatres. Dad, napakabaho niyan, sabi ng baby bear. Dapat mo na lang itong kainin ng mabilis para maglaho na. At tubiling itinaas ni Sejan ang elixir patungo sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay nangiwi sa dumi ng loob. Kailangan ko ba talagang kainin ang ganitong bagay? Ayoko talaga. Mula sa likod, hinimok siya ni Theo habang nakatikip pa rin ang ilong, lunukan mo lang yan ng mabilis. Tiyak na mabuti yan para sa iyong kalusugan. Nag-ipon ng lakas ng loob si Sejan at kumuha ng isang maliit na kagat. Sa sandaling dumampi ang lasa sa kanyang dila, isang matinding baho ang sumabog sa loob ng kanyang bibig. Halos masuka siya sa mismong lugar na iyon. Ngunit nakapagtataka, matapos dumaan ang unang gulat, napagtanto niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa kabila ng kakilakilabot na amoy at lasa, hindi naman pala ito imposibleng kainin. Masama ang lasa, pero kaya naman. Dahil sa determinasyon, pinilit ni Sejan na ubusin ang buong elixir. Nang matapos siya, buong pagmamalaki niyang ikinumpas ang kanyang kamay at gamaan ang loob na nagpahayag, "Oh, nakikita niyo. Pwede naman palang kainin." Ngunit sa susunod na sandali, biglang nanagig sa kanya ang pagkahilo. Ang kanyang paningin ay napuno ng kakatwa at makukulay na halusinasyon na tila umiikot at bumabaluktot ng hindi natural. At pagkatapos, nagdilim ang lahat habang bumabagsak siyang walang malay. Matapos ang ilang oras, isang desperadong tinig ang tumawag sa kanya. Gising, Chairman Park. Dahan-daang idinilat ni Sejan ang kanyang mga mata. Nakatayo sa paligid niya ang Minotaur King, ang prinsesa, si Ayuna, Theo, at ang baby bear. Yumuko ang baby bear nang may pag-aalala. Dad, anong nangyari? Ano ang naging resulta? Mabilis na nagpaliwanag si Theo, nanginginig pa rin ang boses. Matapos kang himatayan, may lumabas na puting bula sa iyong bibig. Sobrang nag-alala ako, at sa totoo lang, natakot ako. Dahan-daang bumangon si Sejan at nagsalita. Tila totoo ang epekto nito. Gumaan ang pakiramdam ng aking tiyan, at ang katawan ko ay puno ng enerhiya. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, muling umaalingasaw ang kakilakilabot na amoy mula sa kanyang bibig. Agad na sumugod si Theo at mabilis na tinakpan ang bibig ni Sejan. Sinabihan ni Theo si Sejan na wag muna ibuka ang bibig sa ngayon.
Pagkatapos pinaliwanag ni Theo na habang walang malay si Chairman Park, nagsimula na ang susunod na kaganapan sa festival. Nagtaka si Sejun nang marinig ito. Sa parehong pagkakataon, nagsimula ang huling yugto ng Harvest Festival. Ang gintong carrot sa gitna ng pagdiriwang ay nagliwanag ng isang matinding asul na ningning, na kumuha sa atensyon ng lahat. Mula sa loob ng nagniningning na carrot, isang anghel na kuneho ang lumitaw. Marahang naglabas ang anghel ng isang instrumentong pangmusika at nagsimulang tumugtog ng isang napakaganda at banayad na himig na pumuno sa buong paligid. Habang pinapanood ang eksena, ang itim na mandirigmang kuneho at ang prinsesa ay parehong ngumiti ng may init sa puso. Bulong ng prinsesa, anghel na kuneho, noong bata pa ako, nakita ko na ito sa isang picture book. Kamukhang kamukha nila ang naaalala ko. Sa gitna ng asul na liwanag at musika, nakaramdam ng pagkapahiya ang itim na kuneho habang sumusulyap sa prinsesa, na mukhang mas maganda kaysa dati sa sandaling iyon. Dahil sa pagkamangha sa pagtatanghal, ibinuka ni Sejun ang kanyang bibig upang sabihin ang, wow! Ngunit muli, ang kakilakilabot na amoy ay nagsimulang kumalat. Nagpanik si Theo at agad na itinikom ang bibig ni Sejun. Panatilihin mo lang sarado yan. Sigaw ni Theo. Napakurap na lang si Sejun sa kalituhan matapos siyang patahimikin ng biglaan. Samantala nagkomento naman ang mga raccoon, sinasabi nila tunay na isa itong festival kung saan ang lahat ay pwedeng magsaya ng mapayapa. Sa sandaling iyon, isang marengel na entablado ang nabuo sa ilalim ng gintong carrot, at ang pananabik ay kumalat sa buong madla. Nagtataka naman ang Minotaur King kung anong klaseng melody ang tumutugtog dahil hindi niya mapigil ang gumalaw ang kanyang katawan. Lumapit ang isang Minotaur at niyaya ang isang Minotaur para sumayaw. Tugon ng isa, hindi siya magaling sa pagsayaw ngunit sa huli pumayag din ito. Maya-maya pa, sa gitna ng pagtatanghal ng mga Minotaur, may mga umakyat sa entablado at nagsimulang sumayaw. Masayang nanunood ang mga manunood habang pumapalakpak kasabay ng ritmo. Nakaramdam ng kaunting hiya si Sejun habang nakikita ito. Napansin ni Theo ang kanyang ekspresyon. Humarap si Sejun kay Theo upang magsalita, ngunit mabilis na tinakpan muli ni Theo ang kanyang bibig. Bakit parang nagseselos ka? Sabi ni Theo. Wala kang sinasabi, pero tutulungan kita. Pagkatapos ay itinulak ni Theo si Sejun pasulong. Huwag kang mag-alala sa iba. Sumayaw ka lang, sayaw, sayaw. Nag-atubili si Sejun habang itinutulak patungo sa entablado. Pero hindi ako marunong sumayaw. Kahit minsan sa buhay ko, hindi pa ako nakasayaw. Sa sandaling ibinuka niya ang kanyang bibig, muling kumalat ang masangsang na amoy sa lahat ng dako. Agad na tumalon si Theo at kumapit sa bibig ni Sejun. Pakiusap, huwag mong bubuksan ang iyong bibig. Matapos kumalma, ngumiti ng banayad si Theo. Chairman Park, nagtrabaho ka ng gusto nitong mga nakaraang araw. Pakiusap, tamasahin mo ang pagdiriwang na ito ng buong puso. Nang marinig ang mga tapat na salitang iyon, tumanggaw sa wakas si Sejun at humalo sa madla upang sumayaw. Ngunit sa sandaling makita ng mga tao ang kanyang pagsayaw, ang lahat ay natigilan sa matinding gulat. Ang mga galaw ni Sejun ay naging mailap, magulo, at hindi kapani-pani walang kakatwa, gumagawa ng mga pose na hindi kailanman naisip ng sinuman. Maging ang anghel na kuneho ay huminto sa pagtugtog ng musika. Maingat na lumapit si Theo, ngunit bigla siyang hinablot ni Sejun. Napuno ng luha ang mga mata ni Theo. Patawarin mo ako sa pagsasabi sa iyong sumayaw ka. Sabi ni Theo, ngayon lang ako nakakita ng mga galaw na ganyan ka-out of beat sa buong buhay ko. At ang bibig mo, hindi ka panipaniwala ang baho. Dahil dito, labis na nagulat at nasaktan ang damdamin ni Sejun. Samantala, dahan daw ang iniabot ng itim na kuneho ang kanyang kamay sa prinsesa, inaanyayahan itong sumayaw. Nag-atubili ang prinsesa, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Matapos ang nangyari sa ika-55 na palapag, paano ko ba talaga matatamasa ang sandaling ito? Hawak ang kanyang kamay ng may lambing, tiniyak ng itim na kuneho sa kanya, prinsesa, huwag ka nang mag-alala. Babalik tayo sa Red Ribbon Kingdom at magpapatuloy sa paghahanap. Hanggang sa maibalik ang kaharian. Dahil sa kanyang mga salita, namula sa hiya ang prinsesa. Hindi nagtagal, ang dalawa ay nagsimulang sumayaw ng magkasama. Dahil ayaw magpahuli, iniabot din ni Theo ang kanyang kamay kay Ayuna, at nakiisa sila sa selebrasyon.
Lahat ay masayang sumasayaw ng magkakasama, maliban kay Sejun, na ngayon ay tahimik na lang na nanunood. Bigla, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip, sa buong Harvest Festival, hindi man lang nakipag-ugnayan sa kanila si Aileen. May nangyari kaya, nagbago ang eksena, nakahiga si Aileen sa lupa, lupaypay at pagod na pagod. May kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Apurahang sumigaw si Kaiser, tumigil ka na. 4 na beses ka nang nabigo. Ang iyong Dragon Heart ay hindi na makakaligtas kung hindi ka pahihinto ngayon. Ngunit tumanggi si Aileen na sumuko. May mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Isa na lang. Ito na ang huling pagtatangka. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw ng buong lakas, gusto kong makita si Sejun. Kaya mga kaibigan, ang kabanata ngayong araw ay talagang masaya at kawili-wili. At nagtapos ito sa isang malaking cliffhanger. Ano sa tingin nyo? Magagawa na kaya ni Aileen na makita sa wakas si Sejun? Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments.